Pinakita sa amin yung kung paano magmasahe, paano ang tamang hagod. Ubos talaga yung lakas ko noon, grabe ang pawis ko, tumagatak-tak talaga kasi sobrang laki niya eh. Hindi ko alam na may something pala doon sa trabaho na yun. Pwede ka pang kumita ng mas. Very strict ang may-ari eh. Pag nalaman ng may-ari na gumagawa ka sa loob, tatanggalin ka eh. Kung veterano ka, alam mo ang gagawin mo. Pinapakiramdaman ko muna kung gusto ba nila. Kasi malalaman mo yan eh. Pakunwari na lang ako para matapos na lang. Nagpakunwari na lang ako na kasi malaki talaga kita sa pagmamasahe. Maraming client na nagre-request ng mga weirdo. For the sake of money lang talaga. Kaya ako siya ginagawa. Happy ako na ginagawa ko siya kasi nag-earn ako ng maraming pera. Kapag may client ako, every client, wala ng pera paglabas. May client akong mga personnel, like police and mga military. Sobrang kuripot ng mga like mga nahawakan ko mga engineer. Naakala ko na hindi na ako magbabago. Naakala ko na ganito na lang ako. But, niyakap ako ni Lord. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello po, ako po si Bentong, hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lang po ibahagi sa inyo ang karanasan ko bilang isang masahista na gumagawa ng extra noon. Growing up, lumaki kami sa probinsya, sa Negros, ng broken family. Bata pa lang ako, namulat na ako sa trabaho. Andyan yung nangangalakal ako, andyan yung namumulot ako ng mga basura para may maibili na mga ulam. And then, kasi hindi naman kami actually, hindi naman talaga kami sobrang hirap. Yung tatay ko, hindi naman mahirap. Yung nanay ko, also, hindi, they are really hardworking parents. But, nangyari noon, nagkahiwalay sila. Kasi, yan nga kayong tatay ko kasi babaero. Maraming babae during that time. So, since I was 7 years old, nagkahiwalay na sila. Then kami, nagkawatak kaming magkakapatid. By the way, 5 kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa bunso. At yun, kinuha kami ng nanay namin sa papa namin. Binigay kami sa mga tiyahin namin. Isa-isa, nawatak-watak kami nun. Then yung nanay ko ay nagtrabaho, bumalik sa Manila para may pangsustento sa amin. Yung tatay namin, hindi kami nasustentuhan. Yung nanay ko lang yung gumawa ng paraan para mabuhay kami. Ang nangyari noon, then kinuha kami isa-isa ng nanay namin nung nagkaroon na siya ng ipon, ng pera. Unti-unti, nabuo kami dito sa Manila, dun sa Malabon. Dun kami nakatira sa Malabon eh. Nangyari noon, nakapagtapos yung mga kapatid ko, pinagtapos ng nanay ko. Kasi she is a very hardworking mom. She is a brave mom talaga kasi she's a solo parent eh. So ang hirap maging solo parent. Saksi ako doon. Saksi ako doon kasi bata pa lang ako, talagang nararamdaman ko na and feel ko na grabe yung sacrifice niya sa aming magkakapatid. Then, yun, nangyari yun. Ang dami ko munang pinagdaan ng trabaho. Andyan yung nagtinda ako ng mga kung ano-ano. Like sa palengke, nagtinda ako, nag-apply ako doon. Then naging construction worker ako. Ang dami kong pinagdaan ng trabaho bago ako napunta sa pagiging masahista. Yes, sa madaling salita, bata pa lang ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. Hindi kami mahirap Yung nanay ko ay, linawin ko, hindi kami totally na isang kahig isang tuka. Hindi. Kasi ang nanay ko, may business siya. Marami siyang business like salon, canteen, at iba pa mga sari-sari store. So ako lang kasi gusto kong mag-earn ng pera, ng sarili. Kasi iba kapag may sarili kang pera. Iba na pinagpaguran mo yung pera mo. Ang last ko naging trabaho bago
ako pumasok sa pagiging masahista ay pagluluto. Kasi yung nanay ko ay may-ari ng small canteen. So ako yung naatasan na magluto doon. It's a great experience talaga. Kasi ang dami kong natutunan. Natapos yon pero na-bankrupt siya. Yes, na-bankrupt siya. Nabaon kami sa utang. Ang daming utang. And then, ginive up ng mom ko yung canteen na yun. Napilitan na yung nanay ko na isarado na kahit masakit sa damdamin namin. Lalo na sa nanay ko kasi sobrang ilang taon na kami doon sa business na yun. Natigil yon ng ilang taon, wala akong trabaho. Tapos, accidentally may nakita ako sa Facebook na hiring. Tapos, nakalagay doon, hiring ng therapist. So, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko, pero knowing na wala akong experience, wala akong kahit anong experience, pero may bumuo sa isipan ko na why not subukan ko. Sinubok ko nga, nag-chat ako doon nag-post ng hiring. Sabi ko kung pwede po ba mag-apply, wala po akong experience. Kasi okay lang, nakalagay kasi sa post, with or without experience, okay lang. So sabi nila, sige, okay, sige, punta ka na dito agad. Then kinabukasan nun, pumunta na kami. Kasama ko yung friend ko kasi niyaya ko rin siya. So, yan yung first time ko na ginawa na malayo, na wala akong kalam-alam sa isang lugar. Kasi from Malabon to Makati. So, ang layo. Tapos, stay in pa. Ang nangyari noon, very, very short interview lang naman na nandun na kami sa spa. Very, very short interview na naman. Tinanong yung mga background namin, kung ano yung natapos namin, at pinakita sa amin yung kung paano magmasahe. Yan na yung dinemo sa akin, nakita namin. Dinemo kung paano ang tamang hagod, kung paano ang tamang pagmasahe. Yun lang yung natatandaan kong training namin. Very, very basic training lang. And that time din, nagkaroon ako ng client na pinagawa sa akin. Imagine, wala akong kaalam-alam sa pagmamasahe. Then, nag-start ako noon. Ang request nun sa akin is 1.5 hours. Babae siya, tapos sobrang laki niya. Dati kasi patpatin ako, maliit ako. So, syempre ginrab ko kasi ito na magkakapera na ako Yun, nag-start na yung masahe. Minasahe ko na yung babae sa loob ng cubicle. Wala akong kalam-alam. In-stretching ko siya. Grabe, ubos talaga yung lakas ko noon. Grabe, ang pawis ko, tumagatak-tak talaga. Kasi sobrang laki niya Ang laki niya, tapos ang lapad niya pa. Tapos, ang tigas pa ng likod. Ang tigas ng likod. So, inaano ko na siya. Nag-i-start na ako magmasahe sa kanya para lang mawala yung kaba ko. Nagkukwentuhan kami. Then, okay yan. Sabi ko, ma'am, this is the first time doing this, sabi ko. First time ko kako magmasahe. Then, naintindihan niya naman. Then, naging okay yon. After that, ay binigyan niya ako ng tip na 150 pesos. Then, grabe yung saya ko nun kasi syempre, ilang oras lang nagkapera na ako. So, naulit yun ng naulit. Naging client ko pa rin siya ng ilang beses yung babaeng yun. She was a public teacher sa Makati. Sir, sorry po. Matanong ko lang po, nung nag-start po kayo maghilot-hilot, ilang taon po kayo nito po? 18, yes. 18 anyos lang ako nung pumasok ako sa pagmamasahista. And wala akong kaalam-alam sa pagmamasahe. Hindi ko alam na may something pala doon sa trabaho na yon. Na aside sa pagmamasahe, meron pa palang something na pwede ka pang kumita ng mas malaki. May mga kasamahan ako, mga veterano, nagkwekwentuhan sila about sa extra. Ito na yun, pumasok yun sa extra service. So, na-curious ako, ano bang meron dyan? Then, alam mo, nagkwekwentuhan sila kung ano yung ginagawa nila sa client. Body to body daw sila sa client, tapos kumita daw sila ng 3,500 pesos. Yung body-body is yung katawan mo, naked kayo parehas, then minamassage mo siya gamit ang buong katawan mo. Yun yung ibig sabihin ng body to body. And, nagkaroon ako ng idea kung paano
gumawa ng pera ng mas malaki. Then, ang pinakasikat na ES is Lingam. Yun yung hahawakan mo yung ari ng client, then magpaparelease sila. Yun yung pinaka-basic sa ES. Pero nung pumasok po kayo dito sa spa po na to, yung manager or yung owner po na nag-interview po sa inyo, wala pong binanggit tungkol po sa mga ganun po? Wala po siyang binanggit. Kasi yung spa na yun, yung may-ari is babae. Tapos nag-church sa INC. So, syempre, walang ganun doon. Talagang walang ganun. Hindi sila din, aware sila na may gumagawang ganun, pero hindi sila aware na ginagawa ko pala. So, kumbaga parang naging side gig lang po yun nung mga masahista po dun sa spa po na yun. Yes. Yun yung yun yung extra nila na ginagawa na hindi alam ng may-ari. Kasi pag nalaman very strict ang may-ari eh. Pag nalaman ng may-ari na gumagawa ka sa loob, tatanggalin ka eh. Tatanggalin ka agad. Then, syempre, kung veterano ka, alam mo ang gagawin mo kung veterano kang masahista. Kasi ang mga veterano ginagawa nila para hindi mahuli, kukuha sila ng kanilang basahan or it's either may panyo silang hawak, then ayun yung pinapamunas nila kapag nag-extra service na sila. Yun, natuto na akong mag-extra service na sinubukan ko siya. Unang try ko, kinakabahan. Yes, kinakabahan talaga kasi imagine, hahawakan ko yung ari ng client na lalaki. Alam mo sa sarili ko, lalaki ako, tapos nahahawakan ko. Ang awkward pa nga kasi noon, sobrang na-awkward talaga ko na kinakabahan. Kasi yun yung first time kong ginawa talaga. Yun yung first time ko na ginawa na hinawakan ko yung ari ng client. Then, pero niyan, inoferan ko muna siya na, sir, gusto mo pa magpa-extra? Yung magic word na ES. Kasi binubulong na lang yan after the massage eh. Binubulong na lang siya. So, ayun. After natapos yung ES na yun sa isang client, sumunod naman itong client kong babae na meron akong idea na nagpapagawa siya ng extra service kasi yung mga kasamahan ko, nagawa na rin pala siya. So, nagkaroon ako ng idea na, kapag tinanong ko pala siya ng ES, mapapapayag ko pala siya kasi nagpapagawa pala talaga siya. Then, nagpamassage siya sa akin, nagpabook siya sa akin ng hapon. Doon ako nag-try na bulungan siya. Kinakabahan ako noon kasi pangalawang beses pa lang gagawin ko yun. Kinabahan ako noon. Binulungan ko siya, ma'am, gusto mo ba ng ES? Sabi niya, magkano agad? Sabi ko, mura pa nga yung singil ko kasi hindi ko alam yung mga presyuan. Hindi ko pa alam, wala pa talaga yung ko. Hindi ko pa kasi babae din naman siya eh. Pero, ang sabi niya, bibigyan na lang kita ng 500 pesos, sabi niya. Tapos, ang gusto niyang gawin is ibibigyan niya ako while playing sa niya. Yun yung nangyari noon. Ako kasi, hindi talaga ako tinitigasan. Hindi talaga kasi hindi ko trip eh. Wala talaga as in. So, nagpakunwari na lang ako para matapos na lang. Nagpakunwari na lang ako na nalabasan na ako. Nagpa-release na ako. Nagpakunwari na lang ako. Then, okay na yon hanggang sa naging sponsor ko siya. Naging magkaibigan kami. Binibilhan niya ako ng mga shoes. Binibilhan niya ako ng mga food. Hanggang sa natapos na yon, hanggang sa paulit-ulit na nangyari yon sa iba't ibang mga client hanggang sa naging biyasa na rin ako sa pag-EES. Yung nasa 30s na siya yung teacher na yon. And then marami pa akong namasahe ng mga babae din kasi spa kasi, so iba't ibang mga client yung dumarating doon. Ang daming mapababae, mapalalaki, ang dami. Hindi lang talaga mga puro lalaki yung nagpapa-ES, may mga babae din po talaga. Kasi parang yung notion, sabihin na natin karamihan po is usually puro lalaki po, no?
So, meron po talagang babae na Yes po, may mga babae talaga, may mga instances talaga na may mga babae na nag-o-offer sila mismo nagsasabi if gumagawa ba ako ng ES. Pero kasi ako sobrang pili ko. Pero dinamin ko lang, never ako nakipagtalik sa client ko sa babae, never. Hindi ko 'yun ginawa. ano po, curious lang po, gaano po kadalas na may mga babae po na ganun po, nagre-request ng ganun? Hindi naman sobrang dalas kasi usually ang masahista talaga nag-o-offer sa client. Kasi kapag inano mo, kasi may alam mo naman may mga balita na magugulat ka na lang yung inoferan mo pala magsusumbong sa pulis na inoferan mo sila ng ganyan. Di, kawawa ka, makukulong ka. Ang dami, during that time, until now, ang daming nakukulong sa ganyan eh. So, aware ako sa mga ganyan. So, bago ako mag-offer ng ganyan is, mini-make sure ko muna na pinapakiramdaman ko muna yung client. Either babae or lalaki, pinapakiramdaman ko muna kung gusto ba nila. Kasi malalaman mo yan eh. Malalaman mo talaga. Kasi there is, when you, kapag minamasahe mo na yung tao, nakikiliti mo sila eh. Kasi kapag nahuli mo yung kiliti nila sa katawan, kasi kahit babae, hubad-hubad eh. Makikita mo lahat sa kanila. Pati, sa lahat, walang hindi matatago nga eh. Pero may towel naman kasi nakatakip. So, yun nga, ang daming pumapasok na mga clients doon, mga babae, mapalalaki. Hanggang sa tumagal, yung friend ko na na-mention ko kanina, hindi siya nagtagal. Umuwi siya ng Malabon. And then ako yung nagstay doon. Kasi nasarapan na ako eh. Nasarapan ako kasi malaki talaga kita sa pagmamasahe. Kahit clean massage, malaki. Malaki kasi kahit commission basis lang. Kasi if yung mga client is araw-araw, consistent, nakaka-3 or 5 ka, buhay ka na eh. Kasi above minimum ka na. Just imagine that. Sa estimate po ninyo, mga magkano po yung kayang kitain daily sa ganung klaseng trabaho po? With or without ES? Well, kapag without ES, pwede kang kumita sa isang araw ng 1,000 pesos. Kasama na yung tip mo doon. Yes, possible yun. Kasi may mga client talaga na napaka big time din. May mga tips sila, mas malaki ang tip kaysa sa commission kasi madalas eh. Binibigyan ako ng 200 pesos, 250, ang laki na yun. Sobrang laki na yun. That was 2018. So, ang laking bagay na yun para sa akin. Kung nag-aano ka naman, kung nag-EES ka naman, pwede kang kumita ng 10,000 higit sa isang araw. Depende yun sa gagawin mo. The more na wild ang gagawin mo, the more na mas malaki ang kikitain mo. Pagka may mga nagpapaganon po ba, lahat po ba ina-accept nyo or namimili po kayo papayag po kayo na i-ES po ninyo? Ako po ay mapili ako sa client. Sobrang pihikan niya ako sa client. Kasi ang basis ko kasi dyan kapag namimili ako sa client is yung skin nila. Kasi kapag yung skin nila, yung medyo may mga butlig, medyo maarte kasi ako sa client eh. Kapag yung skin nila is maraming butlig-butlig, ay tinatanggihan ko kasi aware ako sa HIV. Aware kasi ako, bata pa lang ako. So, parang feeling ko, hindi ko naman ginajudge yung mga client ko ganun lang kasi yung gusto ko makinis eh. Ayoko ng maraming sa skin problem. Kayo naman po, never naman po kayo nagkasakit po ng ganun po. Praise God, never naman. Yung unang test ko, kinakabahan ako noon kasi may instances na gumagamit ako ng babae. Nakikilala ko lang online. Doon ako mas kinakabahan, hindi sa client eh. Mga estudyante naman, yung first test ko ng yung HIV, talagang grabe yung kaba ko noon. Kasama ko yung friend ko na kaya by the way, siya pala yung friend kong babae, siya yung nagsabi sa akin about HIV, kung paano
na kukuha ang HIV. So, doon ako nagkaroon ng idea. Hanggang sa, hindi na yun nawala sa isipan ko. Hanggang yun nga, yung first, nang nagpa-test ako, grabe yung kaba ko nun. Hindi ko nga, basta kinakabahan talaga ko, sobra. Ganun naman siguro, di ba, kapag may ginawa ka. Then, negative naman, thank God. Then, nagtuloy-tuloy yun hanggang sa naging biyasa na ako sa pagmamasahe. Umalis ako doon sa unang spa ko, lumipat ako sa kabila lang, halos 5 minutes lang yung pagitan ng yung isang spa kasi maraming client kasi yung area na yun, napakadaming client. So, Ito, matanong ko lang po, since sabi niyo po na maraming client, may mga nagiging weird requests po ba kayo sa mga ganyan? May mga kwento po ba kayong gano'n? yeah, marami. Maraming client na nagre-request ng mga weirdo. Yun yung mga nila, yung mga trip kung tawagin. May mga trip sila na hindi ko kayang sabayan. Like for example, mauungol ako while nililinggam ko sila. Uungol ako, hindi ko kaya yun eh. Alam mo yung matatawa ka na lalaki ka, uungol. Parang yung ungol, parang matapos na lang. Gusto ko kasi kapag nag-iis ako, gusto kong matapos na agad. Kasi ginagawa ko lang naman siya dahil lang sa pera. Hindi ako nag-i-enjoy kasi lalaki ako. For the sake of money lang talaga. Kaya ko siya ginagawa. Maraming mga weirdo. Ang pinaka-weirdo kong na-experience, alam ko, pandidirihan niyo ako, yung may isa akong client na gusto niya, yung niya is tutusukin ko na yung daliri ko. Yun. Grabe yung experience ko na yun. Sobrang weird at nakakadiri siya. Ilang beses kong ginawa yun? 3 beses. Yun yung pinaka-weirdo na experience ko sa client. And hindi ko talaga siya, hindi ko na talaga siya uulitin at hindi na malabo na. And also, syempre, after nang ginagawa ko yun, syempre, grabe yung sabon ko nun, alcohol, lahat. Yun yung pinaka-weird na experience ko. Mga nakakatawa po, meron po ba kayong... Wala naman, sir. Wala. Kasi, seryoso kasi ako, sir, sa kapag ginagawa ko yung extra service, seryoso kasi ako. Gusto ko lang ng money. Makwento ako, yes. Pero, makwento ko ang ko kasi, sir, ang ES ko lang is very simple lang. Hindi ako yung wild kasi maraming mas wild kaysa sa akin. Ang ES ko lang is sensual massage, tsaka linggam, and yun. Ganon lang yung ES ko. Beyond that, hindi tumatanggi na talaga ako kasi maraming mga client na nag-o-offer sa akin ng bibigyan nila ako ng pera like 20,000, titirahin ko daw sila. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. I know my limitation eh. Alam ko yung limitation ko sa mga ganyang bagay. Kahit naman anong gawin kong paganda sa kwento ko, mali pa rin naman eh. Po, noong mga panahon po na yun, since ayun nga po, marami po kayong mga nagiging experiences na ganyan na hindi nyo naman po gusto pero ginagawa nyo po for the money. Naisip nyo po ba na tumigil po at some point sa pagmamasahe po? Ay, hindi. Hindi ko naisipan during that time na tumigil sa pagmamasahe at paggagawa ng extra service. Kasi kumikita ko ng pera, nag-i-enjoy ako, nakakatulong ako sa nanay ko, nakakapagbigay ako, nabibili ko yung mga needs ko. So, hindi ko naisipan yun during the time na tumigil. Kasi, ito na yung kumaga dito na ako happy. Happy ako na ginagawa ko siya kasi nag-earn ako ng maraming pera. Sa pagiging masahista, marami talagang pera. Yes, totoo yan. Alam ng mga nagmamasayan. Then, tumigil ako sa pagmamasahista. Gawa ng yung pangalawang boss ko, tinanggal ako. Tinanggal ako sa kadahilan ng lagi ako nag-undertime. 60 minutes yung every client. Dapat, ang ginagawa ko is 40 minutes lang. So, nag-undertime ako ng 20 minutes. So, napapansin ng boss ko yun. Kasi sobrang undertime talaga ako.
talagang sikat ako sa mga, sikat ako sa mga friend ko na mga kapwa ko therapist na si Boy Undertime tawag sa akin. Lagi talaga ako nag-undertime. Kasi, pag, kasi kapag ang client nag-go na sa gusto ko, sa gusto ko na ES, na ay naano na kumbaga natitigil na yung massage. So, kaligitnaan pa lang, inaano ko na kasi, bumubulong na ako sa kanya. Kasi nafe-feel ko na gusto niya na Atat na atat siya nafe-feel ko na So, hindi ko na kailangan pa ipagpatuloy yung massage kasi wala nagawan ko na siya Natanggal ako sa trabaho noon, then pinag-aral ako ng nanay ko sa kolehiyo. Yes, dito ako nag-aral sa Sampaloc, Manila. Then, yun, nag-aral ako doon hanggang second year, college lang ako doon. Pero, yun, natigil ako sa pagmamasahe noon. Natigil ako noon kasi wala na wala na rin ako mapapasukan. At the same time, focus na rin ako hindi nga ako focus sa pag-aaral noon Kasi puro katarantaduhan lang ang ginagawa ko sa buhay. Actually, hindi ako nag-aaral. Nag-aaral lang ako in a sense na, yan, parang masabi lang na nag-aaral ako. Yan. Yun, natigil ako sa pag-aaral ko. Second year, second semester yun, pagkatanda ko. Kasi nahirapan na yung nanay ko sa pagpapaaral sa akin kasi napakamahal ng tuition. 30,000 per semester. Imagine, yung nanay ko lang kumikilos. Wala naman ako naiambag sa kanya kasi wala man ako naipon nung tinanggal ako sa pagiging masahista, wala akong naipon nun. So, nangyari niyan, natigil ako, dumating ang pandemic. Dumating ang pandemic nun. Then, yun, ilang taon din yun nangyari nun. Pandemic nag-start 2020, kung hindi ako nagkakamali. Naging tambay ako for a while hanggang sa nauso yung online apps, like mga dating apps, like Kumu. Kumu, yes, it's a online apps din, it's a dating apps din naman siya. So, yun, nag-download ako noon. Then, nag-live ako doon. Marami akong naging friends. Isa na dyan yung naging friend ko. Tawagin ko na lang siya sa pangalang Meek. Yes, si Meek, nagtatrabaho siya sa abroad. Naging kaibigan ko siya. Lagi kaming magkausap. Wala akong idea at that time na may something pala na gusto ako yung guy na yun kasi ang ano ko lang is tropa lang kami. Then nangyari noon, nag-open up na ako nagparinig lang ako sa kanya mahirap din ang buhay hanggang sa nag-offer na siya sa akin ng pera. Ang unang bigay niya sa akin 5,000 pesos sa Palawan pinadala niya. So, talagang natuwa ako kasi grabe, malaking pera malaking bagay na sa akin yun. During that time, grabe yung bisyo ko. I was addicted in alcohol and cigarette. At ang dami pang para hindi ko siya masustain kasi wala naman akong trabaho. So, syempre, yun nangyari na yun, yung guy na yun yung tumulong sa akin. Every month, pinapadalhan niya ako. Consistent, pinapadalhan niya ako ng 5,000 pesos. Siya din yung bumili ng phone ko. Pandemic din yun, binilan niya ako ng phone ko nung birthday ko. That was May. And natapos na yung pandemic, 2021, may communication pa rin kami nung guy, pero hindi na sobra kasi doon ko kasi napag-desisyonan na bumalik ulit sa pagmamassage. Pinatapos ko lang yung New Year. Tapos, January 5, chinat ko yung boss ko, yung dating boss ko. Sabi ko, "Sir, pwede ba akong bumalik ulit?" Then, nag-reply naman siya. Sabi niya, "Oo naman." Sabi, bumalik ako. Akala ko yun yung boss ko dati. Yun yung pala yung kambal niya. Kasi may kambal kasi siya. Yung boss ko may kambal kasi. May spa din. Doon ako napunta sa kambal niya. So, yun, nangyari na yun. Nakat yung namin, yung guy pala na yun. Nakat yung communication namin. Kasi tumigil na rin ako kasi kasi nagigilty na rin ako na nagpapadala kasi siya ng money. So,
parang talagang nagigilty ako, wala naman siya nang papala sa akin. Kasi in the first place, sinabi ko naman sa kanya na lalaki ako. Pero wala siyang inamin sa akin, ha. Pero may times na nagsabi siya sa akin na mahal kita. Sa akin parang hindi naman bago sa akin yun kasi marami na nagsabi sa akin yun ng mga bading. Then, nangyari nun, nakat yung communication namin. As in, kumbaga, binlock ko na. Pero, grabe, sobrang thankful ako dun sa guy na yun. Kasi, siya din yung nag-save sa akin during pandemic. Then, nakat na yun, nag-umpisa ulit ako sa pagmamasahe. Nag-download ako ng isang app na very famous sa mga bading. At also sa mga therapist. Doon ako mas nakilala ng mga clients. Doon kasi, ang dami palang client doon kasi maya-maya, imagine yung first day ko doon, nakalima agad ako. Yung first day ko doon, nung January 5, ang dami ko kaagad na client. Sobrang dami. Siyempre ako, na-overwhelm ako kasi ang daming client, tapos lahat pa nagpapagawa. Ang ginagawa ko lang talaga na is lingam lang. Yun yung may nga nire-request sila, pero sabi ko, sir, hindi ko kaya yung ganyan. Kasi every nila sa akin, may bayad Kahit hawakan nila ako sa katawan. Sabi ko, sir, additional 500 pesos yan pag umawa ka dyan sa katawan ko 500 pesos yan Then, yun, nagtuloy-tuloy yun. Naging veterano talaga. Masasabi ko sa sarili ko, naging veterano talaga ako nung yung time na yan. Kasi, nakukuha ko yung client nakukuha ko ng malaki yung client sa salita lang. Ganon. Sa salita lang means yung sobrang boka ko kasi. Kumbaga, inuuto ko yung client para mapapayag sa price na yon. Na yung ginagawa ko lang is maglingam, mag-sensual massage. Hindi na ako gumagawa ng mga beyond that hindi ko na ginagawa. Pero nakukuha ko sila sa malaking halaga. So, nagpatuloy lang po kayo sa paggaganon po, independently, tsaka yung sa boss po ninyo, no? Yeah. Mga gaano po kayo katagal na nagaganon po? Yung time na yun, tumagal lang ako ng almost 1 year. Yes, 1 year. Pero tuloy-tuloy yan Talagang 1 year. Kasi dumating kasi noon sa punto na yun, doon ko na din nakilala yung partner ko. Doon ko rin siya nakilala sa dating apps kasi broken-hearted kasi siya that time. So, ako naman, gusto ko lang malibang-libang. Yan, doon kami nagkausap, nagkakilala. And ang pinakamaganda pa dito, malapit lang siya sa akin, nearby lang. So, nagkita kami noon, napapayag ko siya magkita kami. Hanggang sa, yun, naging malapit kami. Hanggang sa hanggang sa naging malalim yung relationship naming dalawa. Pero ako, patuloy pa rin ako sa trabaho ko na pagiging masahista na ang tawag nga sa akin, holdupper. Kasi kapag may client ako, every client, wala ng pera paglabas. Wala ng pera paglabas. Kasi, ako sa client talaga. Talagang, yes, may pera. Pati bank nila, sinasamahan ko pa yan mag-withdraw. Ganyan ako kasigurista. Sinasamahan ko pa yan kapag sinasabi ng client ko na wala silang pera, cashless sila. Sige sir, sabi ko, samahan kita mag-withdraw tayo. Hanggang sa napapayag ko na sila. And there was a time na may client akong mga personnel, like police and mga military. Una, yung sundalo. Yung sundalo na yun, nagawan ko ng extra service. Sabi niya, ay, ang laking tao. Malalaman ko sundalo, ang laking tao. Tapos, grabe yung calves niya, ang lalaki. And sinabi niya naman na sundalo siya. And I know naman na sundalo siya. Then, sabi niya sa akin, nag-offer ba daw ako ng extra? Una, ang ginawa ko lang sa kanya is, take note, napakagalante ng mga sundalong to. Ng mga, napakagalante nila. Talagang bigay kong bigay. And yung first kong linggam doon, linggam lang yon, ang ginawa, pinarelease ko lang yung kanya. Binigyan niya ako ng, ang offer ko noon is 3,000 pesos. Ang laki na yun. 3,000 pesos, gagawin mo lang, linggam lang.
Then, nasundan yun, nakailang beses ako sa kanya, naka-3 beses. Yung pangalawa, same din. And yung pangatlo, yun na, nag-request na siya, gusto niya ng mag-gay sa akin. Then, pinayagan ko. Pinayagan ko. Then, ang bayad nun is 5,000 pesos. Saglit lang. At tinatanong mo kung, kung ano, wala akong nafe-feel nun. Wala akong nafe-feel. Habang may nanonood ako ng porn para para makapagparinis na ako. Kasi kung gagawin ko lang yon ng ano, wala, ayaw tumayo. Ayaw. Tapos, ayun, nasundan din yun, isang sundalo ulit. Isang sundalo ulit. Yun naman is puro linggam lang. Inuto ko lang din sa salita. Alam mo yun, syempre, mga barako sila eh. Talagang barako sila, lalaki nila. Pero pusong babae sila sa kanilang kaloob-looban. Yun, nangyari na yun na galante din siya. Ang na-notice ko lang is yung sa mga clients ko, yung mga personnel na nahawakan ko, napakagalante. Tsaka kasi may mga sobrang kuripot na mga like mga nahawakan ko mga engineer, mga beyond minimum wages yung mga sahod nila. Napakuripot. Mas nanaisin mo pa yung mga simpleng tao na aalokin mo ng ES kasi talagang mapapayag mo sila kasi maraming buraot na mga client kasi akala nila once na nag-offer ka ng ES, ang thinking nila is gusto mo sila. Kasi yun eh, akala nila is buy ka. Hindi ako buy. Lalaking lalaki ko. Yun, halos araw-araw ko yun ginagawa. Nagpatuloy yun. Kasi yung partner ko, live-in kami. Live-in kami for 3 years. Wala siyang kaalam-alam na yun yung trabaho ko. Although, may idea na siya, may namumuo sa kanyang isipan na ginagawa ko, pero hindi niya lang masabi sa akin. Hindi niya masabi sa akin. Kasi ako, I'm a liar. Sinungaling ako. Sinasabi niya sa akin kung bakit hindi niya alam yung trabaho ko. Kasi sinasabi ko na operator lang ako. Diyan lang sa boss ko. Lagi kong sinasabi yun sa kanya. Then, siya naniniwala naman kasi she's a very, innocent. Wala siyang kaalam-alam sa ganun. Then, yun, ang pinakasad lang dito is ginagawa ko yung mga bagay na yun na hindi niya alam. Alam niyo, nagsasama kayo tapos nagpapaano ka sa mga clients. So, grabe. Doon na nag-start yung there is something na sinabi sa isip ko na yun na yung conviction. Na grabe na yung conviction ko that time kasi gusto ko na magbago. Kasi yung partner ko, hindi niya deserve na lokohin ko siya. Hindi niya deserve yung nangyayari sa kanya. Hindi niya deserve kung ano yung ginagawa ko sa kanya. Hindi niya deserve yon. So, sabi ko, gusto ko nang mag-confess, pero hindi ko alam kung paano. And, grabe yun, hindi ako makatulog nung halos nagkaroon na ako ng anxiety. Kasi sabi ko sa sarili ko, walang makakaalam. Kasi actually yung ginagawa ko, walang nakaalam kahit sino. Even my family, hindi alam na gano'n ang ginagawa ko. Even my friends, hindi alam. Maliban sa mga kapwa ko therapists, hindi nila alam. Walang nakakaalam. Akala nila nagtatrabaho ako sa office. Kasi, may pera ako. And then, generous eh. Napaka-generous ako. Nagpapaino. Then, akala nila napakatino kong tao. So, walang nakakaalam. Ang buhay ko, walang nakakaalam kahit sino. Tanging ako lang. Ako lang ang sinungaling nga eh. And nangyari nun, nag-confess ako sa kanya. Yes, nag-confess ako sa kanya. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko dapat,
I mean, alam mo yun, na hindi ko gagawin yung confession na yun. Dapat, kasi gusto ko ako lang makaalam ng buhay ko. Gusto ko, ibabaon ko na lang siya sa limot. Kumbaga, titigil ako, then mag-i-start kami ulit. Pero hindi hindi ako pinatulog ng konsensya ko. Hindi talaga ako pinatulog. I believe the Holy Spirit nag-move talaga siya sa akin, nag-speak siya sa akin, na sabi niya, i-confess mo na yan. Na sabi ko, paano Lord? Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. And then, nangyari nun, nag-confess na nga ako sa kanya, nag-confess ako sa kanya, while na sinasabi ko yung bagay na yun, umiiyak ako sa harapan niya. Umiiyak ako. I was crying at the time. Sabi ko na patawad. Sabi ko, patawad kasi yun yung nagawa ko. As in, inamin ko lahat. And first time in my life na umamin ako. First time talaga siya. Then, nabunutan ako ng tinik. Actually, wala siyang pakiramdam nun. Wala siyang pakiramdam. Parang, okay, parang ganun. Ganun lang. So ako, iyak ako ng iyak. Wala siyang pakiramdam. And then, kasi gabi yun, patulog na siya. Hindi siya nakatulog nun. Ako, nakatulog na rin ako nun kasi namamaga na yung mata ko. Then, kinabukasan, hindi pala siya natulog. Kasi, grabe yung pag-overthink niya. Baka daw may sakit na ako. Baka daw may HIV na ako. Sabi niya, para magkaroon kami ng peace of mind, ay nagpa-test ako. Yes, nagpa-test ako. Sunday yan, walang walang bukas na clinic para mag-test sa akin. Tapos, ang ano pa dito, ang masama pa nito, kinabukasan ay holiday. So, wala din. So, hindi kami nagkaroon ng peace at that time. Hindi talaga. Pero ako, gumawa talaga ako ng paraan para matest ako, para masigurado kung positive ba ako or negative. Kasi sabi ko, tatanggapin ko kung ano man. Then, I believe na yung tao na yun ginamit ni Lord. Ginamit siya ni Lord. Kasi nag-chat ako sa tao na yun, while nag-scroll down ako, may nakita akong isang guy na nag-o-offer ng libreng test sa mga HIV. Then, taga Valenzuela siya. So, biniyahe ko yun. Biniyahe ko talaga siya. Sunday. Biniyahe ko siya na napakalayo ng 2 hours. Then, sa biyahe, nagpipray na ako. Sinasabi ko na, Lord, bigyan niyo pa ako ng isa pang chance na sana maging negative. Then, nagpunta na ako doon. Nakita ko si sir, yung guy na nag-test sa akin, kinausap niya muna ako kung ano yung ganyan-ganyan. Then, sinare ko sa kanya yung pinagdaanan ko. Kung bakit pinilit ko yung matest ako that time. Kasi wala kaming peace parehas. Hindi kami makatulog. Hindi ako makapag-isip ng tama. Kumbaga, hindi kami nagpa-function kasi wala grabe yung pag-overthink mo, yung nagkaroon ka na ng anxiety. Talagang sino ba naman hindi magkakaroon ng anxiety? Syempre, live-in kami, may nangyayari sa amin, tapos nag-iiis ako, just imagine that. So, naintindihan ko siya. And, yun, nangyari, tinest ako, habang hinihintay namin yung result, napa-pray talaga ako, grabe. As in, napa-pray talaga ako kay Lord, bigyan niyo pa ako ng chance. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Then, yung guhit, nag-negative siya. So, grabe, sobrang hindi maipaliwanag yung saya ko doon. Kasi despite sa nagawa ko, despite yung mga nangyari sa akin, binigyan pa rin ako ni Lord ng second chance para baguhin yung mga bagay na yun. Then, umuwi ako, sobrang saya ko noon, talagang napa-praise God, hallelujah talaga ako sa motor, napa-praise God talaga ako kasi iba yung feeling ko noon, nabunutan ako ng tinik, tapos negative pa, binalita ko sa kanya, tuwang-tuwa din siya kasi alam niyang safe siya, syempre
natakot siya, baka mamaya nahawaan ko siya eh. And then, ayun, ano kami hanggang sa niyakap niya ako. Niyakap niya ako in-embrace niya yung, tinanggap niya ako kung ano ako. Kung sino ako. And, yun yung time na nabunutan ako ng tinik. Yun yung time na nagpakatotoo na ako sa sarili ko. Nag-ask na ako kay Lord sabi ko kay Lord na, Lord, I want to surrender my life to you. Yan, nandun na. Yun na yung journey ko na sinurrender ko yung life ko kay Lord. Pero hindi siya naging madali. It was a journey. Hindi yung one time ay righteous ka na, holy ka na. No, hindi ganun. Kasi it was a journey. It's a long, long journey. Maraming si Lord ginamit sa buhay ko para maiayos kung ano yung pagkakamali sa buhay ko. At ito yung isang church na yun, that was a very small church lang. Nakita ko tong church na to sa Facebook. Nakita ko siya din. Kasi hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali na mag-attend ako sa church na yun. Or sa kahit anong church, basta ang hinahanap ko is church. Ang hinahanap ng heart ko, church. Kasi never pa ako nag-church sa mga Christian church. Kasi Catholic ako eh. Catholic, since bata ako, Catholic talaga ako. Then, yun. Ang suot ko lang noon, short, naka-tsinelas, very simple. Na wala ako, parang, alam mo, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa kung sino makakita sa akin. Kasi yung church na yon, siyempre sila naka-shoes, naka-formal attire sila. Maayos yung kasuotan nila. Ako lang naka-tsinelas. Yun. So, nagpumasok ako sa church nila. Then, dun ko na-feel yung presence ni Lord while naglalakad ako. Yan, sa gitna, while naglalakad ako, then, mga tao tumitingin sa akin. Tumitingin sa akin kasi yung mata ko noon, namumugto na eh. I mean, alam mo yung paluha ka na, alam mo hindi ka pa nakakaupo, na parang gusto mo nang umiyak. And then, umupo ako noon, nag-start na yung singing in praises. Then, umiyak na, doon na yung bumuhos yung luha ko. That was the first encounter with the Lord Jesus Christ. Doon ko na feel yung presence talaga ni Lord. He embraced me talaga. Talagang inano niya ako, niyakap niya ako sa pagkakamali ko na doon na nag-start, yun yung first encounter ko sa Panginoon. Yung sa small church na yun. Then hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang sa nag-decide kami parehas ng partner ko na mag-church dito na sa banda sa amin. Yung parehas na kami. Kasi hindi ko siya kasama eh. Hindi ko kasama kasi sabi kasi ng heart ko na maghanap na ako ng church talaga. Alam mo yun, siguro yung church talaga na yun is ginamit. Ginamit talaga siya. Kasi hindi nga ako mapakali. Talagang uhaw ako. Uhaw talaga ako. Hungry for the Word of God. Then, yun. Nag-gym ako. May isang ka-gym buddy ko. Hindi ko na, tawagin ko na lang siya sa pangalang Berto. Si Berto. Hindi ko alam na pala siya. Hindi ko alam na isa pala siya sa mga leader sa pinag-church namin. Kasi malaki yung church na yun sa Every Nation. So, napakalaki. So, out of nowhere, or out of knowing na he is a leader. So, ako unang nag-approach sa kanya kasi yun yung sinasabi ni Lord sa akin na i-approach ko yung tao na yun. In-approach ko kasi pang umaga kami nag-gym. In-approach ko siya, sabi ko, then, alam mo, nag-ano ako sa kanya, nag-share ako ng buhay ko,
na hindi niya naman tinatanong. Hindi niya tinatanong na, uy, bakit ganyan? Pero nag-share lang ako. Then, yun na yung start na sabi niya, gusto niya, gusto mo, i-disciple kita. Doon na yun nag-start yung tinatawag na one-to-one. Nag-start yun, nag-one-to-one kami nung partner ko. And yung ka-gym buddy ko, yung leader niya, yung wife niya, yun yung nag-disciple also sa partner ko. Then, nag-start yung journey namin. Then, na-baptize kami October, kung hindi ako nagkakamali, October 2023. Yun na yung talagang pinaka-amazing na nangyari sa life ko, na we surrendered our lives to Jesus Christ, and na-amaze ako kung gaano kabuti sa Lord sa buhay ko and also sa buhay niya. Kasi just imagine yung taong to na akala ko na hindi na ako magbabago. Na akala ko na ganito na lang ako kasi sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magbabago. Ano na ako just imagine, I was also addicted in pornography. Hindi alam ng partner ko lahat ng yon. Yung mga ganong bagay. Talagang slave talaga ako sa ganyang maling gawain. But, niyakap ako ni Lord. Tinanggap niya ako. Tinanggap niya ako ng kung sino ako. Hindi niya tinignan yung past ko, kundi tinignan niya yung heart ko. Tinignan niya yung willingness ko na i-surrender yung life ko sa Kanya. And it was a very amazing experience talaga. Yan, napakabuti ni Lord. Napakabuti ni Lord, hindi lang sa akin. And also sa mga manonood nito. Yun, nung nakilala ko na si Lord at tinanggap ko na siya, tumigil na talaga ako sa paninigarilyo, sa panonood ko ng mga malalaswa, sa pagmumura ko, sa pagiging, kasi gambler din ako And nagsusugal kasi ako. So, technically, tinigil ko lahat. Pati yung pag-extra service ko, pag-ES ko, tinigil ko talaga siya. Alam ko na mahirap. Yes, mahirap. Pero sabi ni Lord, tutulungan niya ako. And yes, tinulungan ako ni Lord. Nangyari nun, hindi pa ako tumigil sa pagmamasahe. Pero yung ES, nawala na. Simula nung na-encounter ko si Lord sa buhay ko, nawala na yung pag-EES ko. Hindi na ako nag-offer. Bagkos, nag-share na ako ng gospel sa mga clients ko. Yun yung pinaka-the best doon. Kaya kung bakit hindi ko rin siya natigilan. Kasi hinahanap din kasi siya ng katawan ko na gusto ko may minamasahe. Now, without ES, hindi siya naging madali kasi siyempre, yun yung nakasanayan mo. Doon ka kumikita ng pera, doon umaasa din yung family mo. Hanggang sa na-realize ko na, kumbaga, nilimitahan ko sa Lord Pero hindi He is a limitless God. Kumbaga, ang ano natin, ang kakayanahan natin ay may hangganan lang. But si Lord He is a God of, He is a generous God. Kaya yun, nag-trust ako kay Lord hanggang sa napunta na ako dito sa trabaho ko. Doon na yun nabago talaga yung buhay ko. Ngayon po ba nagmamasahe pa rin po kayo or nag-iba na po kayo ng trabaho po? Hindi na. Totally hindi na po. Hindi na po talaga ako nagmasahe. Dito na ako nag-focus sa trading. And yan, investors din. Ano pong mensahe niyo po sa mga manonood po? Mensahe ko sa makakapanood nito ay God loves you and hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat means akala natin is huli na. Akala natin wala nang pag-asa. No, there is a hope in the name of Jesus. And there is a power in the name of Jesus. Humble ourselves before the Lord and ask. He will give it to you. And yeah, stay safe and always remember that Jesus
loves you. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!